nga pala si Nawal Inhukay. Okay, so ngayon ay ating tutukuyin ang payak na salita mula sa salitang may lapit. Ngayon, bibigyan natin ng kahulugan ang salitang payak. Ang payak ay binubuo lamang ito ng salitang ugat at walang panlapi. At ang mga halimbawa ng salitang panlapi ay takbo, sayaw, saktan, at bigo. Yan lamang ay mga halimbawa ng salitang payak. Ngayon naman ay dadako tayo sa may lapi. Ang may lapi ay binubuo ito ng salitang ugat at ng higit pang panlapi. Ang mga may lapi ay ito yung mga salitang sumasayaw, sinaktan, at nabigo. Yan ay mga salitang may lapi. Ngayon, may ninda akong mga pangungusap. Ang una ay, hindi po sa panlabas na anyo ng tao tumitingin ang ating Diyos, kundi sa nilalaman ng ating kalooban. May napapansin kayo sa aking ginawang unang pangungusap na may nakasalungguhit, ang panlabas. Ang salitang ugat o salitang payak ay labas. At ang panlapi na ikinabit dito ay pan. So, nagiging panlabas. Okay. So, ang pan ay kinabit sa una. So, ito ay tinatawag na unlapi. Kapag ang panlapi ay kinakabit sa unahan, ay ito ay unlapi. Ngayon, may nanda akong salita. Inalay. Ang salitang inalay. Ang salitang ugat ay alay. At ang panlaping ikinabit naman dito ay in. So, inalay. Ngayon naman, sa pangalawa, ang Diyos na may kapal ang lumikha sa atin. Ang sinalungguitang salita dito ay lumikha. Ang salitang lumikha, ang salitang ugat nito ay likha. At ang ikinabit naman dito ay o. At dahil sa ang o ay kinabit sa gitna, ay ito ay tinatawag na gitlapi. Kapag ang panlapi ay nasa gitna, ay ito ay tinatawag na gitlapi. Okay. Sa pangatlo naman tayo. Si Aya ay may magandang kalooban dahil hindi siya nag-iisip na gantihan ang mga